Hello mga ka-mentor. Welcome to Digital MLM Mastery by Mentor Weng. If you're serious about building a successful network marketing business, you are in the right channel. Now, tatalakayin natin kung bakit madami ang hindi nagustuhan ang isang MLM or network marketing. Bakit nakakreate ito ng mga hindi magandang reputasyon? So, why does network marketing have a such bad reputation? Kaya, alamin natin ha. Kasi sa totoo naman, ang MLM talaga is not a scam. It's just misunderstood. Kaya, sa video ito, tatalakayin natin at paano natin ipakita natin kung paano natin ito ma-overcome ang mga negative perception ng mga tao. So, before we get started, don't forget to like button or subscribe para in the future makapanood kayo ng mga powerful MLM tips or iba pang mga matutunan ninyo tungkol lahat sa network marketing para update din kayo. So now, ito yung mga top reasons why network marketing has a bad reputation. Despite na magandang or powerful business model ang network marketing or MLM, pero kadalasan talaga makakuha ng mga hindi magandang impresyon dahil sa mga iba't ibang klaseng issue. Kaya ito pag-usapan natin sa next na slide. Una, the number one reason talaga na bakit ayaw ng tao sa isang MLM or network marketing dahil inisip nila na ang isang network marketing ay isang pyramid scheme. Pero ano ba talaga ang totoo? Dahil ang tao na-confuse lang sila sa MLM with illegal pyramid schemes where the focus is on recruitment and not the products. Yan siya kasi kadalasan din kasi sa mga nasa network marketing ang hindi maganda ang networking nila or recruiting ng mga member dahil ang pinsan or kadalasan nagpo-focus sila sa pagre-recruit ng member at hindi yung pagbibenta ng mga products nila. Kaya yan, isa sa nakakreate ng hindi magandang reputasyon sa mga network marketing. At yung pangalawa ay yung isa dyan ay yung pabilhin ang mga incoming members ng mga malaki o volume ng products nila para pang-inventory at sa malaking halaga. Yung kataslasan, yung some unethical MLM companies force members to buy large amount of inventory or charge high fees without real value. So yung mga ganyan, yung need ka talagang magbili ng malaking amount ng products. Kaya iba na lang sa nagpa-member nangungutang dahil na din sa pangako ng ibang nasa upline na mabilis nilang kitain yung investment nila or yung products nila. Mabilis nilang mabawi. So paano ba ito masolusyonan? Dapat, kung sasali ka, hindi ka pa nag-ino sa isang network MLM company o nagbabalak ka pa lang, piliin mo talaga yung legit MLM companies na focus on quality products and fair compensation. Dapat, yung company na pinupromote talaga yung totoong products nila, na quality na products nila at proven na effective yun. Kaya yan, number one mong piliin. Then, yung i-educate yung mga prospect nila
kung may mga prospect sila, tinuturuan din nila, ini-educate nila ang kung ano ang difference ng MLM at pyramid scam. Dahil sa totoo yung mga pyramid scam, hindi yan abutan ng taon, ilang months or araw lang yun. Maano din yun, ma-collapse yun. Kasi yun talaga yung magpa-invest ng pera at mag-recruit ng sinong mag-invest ng pera na hindi naman talaga totoong kumita. Yun lang na sa nauna ang sa kadalasan kikita ng ganyan. So pag ganyan, yun ang mga pyramiding. For us, yung totoo talaga na MLM business, ang tumutulak ng product. At nagre-recruit din ng mga membro na downline para magbenta ng product. Yun ang tama. Pangalawa, kung bakit nakasama or may hindi magandang reputation ang mga network marketing company. Dahil yung overhyped income claims. Bakit ito ay hindi magandang reputasyon ay impresyon ng mga tao? Dahil kadalasan sa mga members o recruiters nagpa-promise kasi na mag-join. Kung mag-join sila, mabilis lang nila kita easy money or say na pag mag-join sila, ilang araw lang mababawi mo na yung ini-invest mo, yung pinaka-member mo, yung binibili mo ng products na gano'n mabilis mo yung ibenta, which is not good. Para lang maka-recruit ka, para lang may mag-join sa'yo, palabas ng malaking pera, parang kumita ka, ganyan ang approach mo, which is wrong. Dahil, kaya nga, maraming tao nang expect ng instant success, pero hindi naman talaga, ang iba niyan, mag-join, pero ilang months or ilang araw lang, pag makita nilang pinapromise ng mga nasa apply na members, yung nag-recruit niya na hindi pala totoo, kaya nga, mag-into or mag-quit sila. Kaya nga, yun ang hindi magandang resulta. Ng bad impression. Nakaka-create ng bad impression tuloy sa mga network marketing company, which is totoo, hindi naman talaga ganyan ang mga totoo na network marketing company. Paano yan nasolusyonan? Dapat kung recruiters ka or apply members ka, i-honest naman na ang isang pag mag-join ng isang network marketing company, hindi talaga agad overnight success. Dapat talaga ng hard work at skills development. Kailangan yan para mag-success ka. Yan talaga ang dapat. Kasi hindi talaga yan overnight success. Kailangan talagang turuan mo yan sila kung paano ang pagbenta at unang-una turuan mo yan sila kung agaano lahat ng products niyo, ano ang benefits nito sa mga tao. Ano ang proven na sinong nakatry nito, gaano ba ito katotoo na high quality, ganyan dapat. Sunod na yung kikitain mo kung ganyan magbenta ka. Kasi pag-isipan nyo kung sa network marketing company kayo o recruiter ng isang MLM, para kasi kayong nasa sales, isang company sales kayo. Kung sales ka, nagbibenta ka ng product ng isang company. So, ganyan yan siya. Ang naka-advantage lang nga dito sa network marketing company or MLM, dahil kung makarecruit ka ng magbibenta katulad sa yung mag-sales representative, nagbibenta ng product ng company na yon, advantage ay kung makita yung ni-recruit mo, makikitain ka din. Kahit saan network company pa niyan, ganyan talaga. Kaya, teach realistic strategies instead of silly, get trick with fantasy yan. Kasi yung iba kasi, tuturuan din yung incoming members nila na mang-recruit pa din. At yun din kung anong approach na strategy na ginagamit nila ng mga pa-member yung membro nila, nasabihan na mag-invest ka dito ng ganitong amount, mabilis mo din yung kitain, ay hindi yan talaga tama. Kasi hindi tama, hindi ganyan ang tamang proseso na ituro mo sa mga membro mo kung gusto ka talaga ng long-term success na pareho kayo, hindi lang ikaw ang kumikita,
yung mga membro mo. Pangatlo, pressure to recruit and sell. Yun. Bakit nakakreate ito ng bad impression? Dahil madami kasi sa mga network marketers or members ng isang network marketing company, ni-spam yung mga friend and family. Kaya tuloy, instead na mag-join, lalo na pag hindi na naintindihan kung ano yung kagandahan ng network marketing company mo, ng company mo, ang iba nga yan, hindi maganda ang tingin sa'yo dahil nga hindi naman mo magandang na ipaliwanag or na-i-explain ang tamang sa product mo. Dapat kasi i-explain mo na ang kagandahan, paano kagandang quality, ang benefits ng product mo. So, saka na yung paano benefits ng mga kung mag-recruit ka, yung compensation plan, saka na yan. At isa pa, ang ibang MLM teams din or mga upline or recruiters, tuturuan din nila, pinupush nila yung risky recruiting tactics that try to pull away. Yun nga, yung mga members nila or mga recruiters, tinuturuan din nila ng mga recruiting tactics na minsan yun ang sa dahilan na instead na mag-stay yung isang member, para yun na lang din lang dahilan na mag-quit sila. Kasi lalo na pag ang may target sila na mag-recruit or push talaga sila na kailangan kikita ng ganyan or makapamember ng ganyan in a short time frame, di ba? Kaya hindi siya maganda na recruiting ang unang ituturo natin sa mga member kung nasa MLM ka. Dapat talaga yung kagandahan ng products. Paano natin mabago ang mga bad impression at bad reputation ng mga MLM sa pagtingin ng mga tao? So, anong solusyon? Dapat gamitin natin ngayon ang modern digital marketing instead na paggamit ng mga traditional method or approach. Dapat i-attract natin ang mga tao or incoming member sa paggamit ng mga social media or social media marketing. Madami tayong magagamit ngayon para kung paano mapopromote natin ang product ng isang MLM through social media. Kung meron kang pera, pwede mo din gamitin ang paid advertisement or pwede mo din na gamit ang social media marketing na mapopromote mo ang product ng company ninyo. Organically lang siya, but it takes time, but organic. Tiyaga lang siya, pero mas mabuti kasi organic, hindi ka masyadong magasto. So, ganyan siya. Pang-apat, expensive and low quality products. Why the bad impression? So, bakit nakakreate ito ng bad impression? Dahil ang ibang MLM companies kasi overprice yung products nila. Kasi minamarkup nila para makapag-provide sila, makakompensate sila sa mga members nila based sa compensation plan nila. Kaya ang nangyari, kahit na yung products nila hindi masyadong high ang quality at hindi masyadong effective, para lang makompensate yung mga members at recruiters nila, kahit na low quality ang products nila, masyadong mahal ang products nila kumpara sa iba. Pero kadalasan naman din, pero naman akong narinig na pero naman din mga MLM companies na mababa lang din yung price nila, pero high ang quality at effective siya. Kaya kung mag-join ka pa lang o nasa
network marketing company ka, isa ito sa dahilan. Dapat malaman mo na dahilan kung bakit may hindi magandang impression ang mga MLM company at dapat ma-overcome mo ito at paano mo ito masolusyonan. Kasi ito talaga ang nakasira ng ang mga pagtingin ng mga tao sa MLM. Dahil nga bumibenta ng mga low quality products pero hindi naman effective at mahal ang presyo niya. Kung pwede, isuggest ninyo sa may-ari ng network ninyo or founders or directors na kung pwede mapabago ang ingredients ng mga product ninyo na competitive siya at high quality at makatutulong talaga sa katawan or health ng mga tao. Kailangan kung pwede, baka makahanap na mga raw materials sa mga supplier na mababang halaga, kaya para din maibenta ninyo ang products ng network ninyo ng mababang halaga din but high quality and effective siya. So, ganyan. Dapat kasi i-focus ang customer satisfaction and not just recruitment. Yun nga, kaya kung nasa MLM ka, it takes time talaga. Mag-establish ka muna, ipakita mo muna, proven talaga na yung products ninyo sa company na yun, nakakatulong, maganda ba, nakatulong ba sa katawan na ng health ng mga tao. At competitive ba, yung price niya mura lang ba, pero high ang quality. Effective, proven siya. So, yung mga ganyan. At pang-lima, bakit mataas ang failure rate? Yan nga. Kaya kadalasan, bakit hindi madaming bumagsak na mga MLM? Ano bang naka-create ng bad impression na madaming hindi mag-join sa MLM? Kasi dahil nito, dahil kadalasan kasi ang ibang nag-join sa isang MLM o network marketing company, nag-join lang dahil sa pangako mga matamis na salita ng mga networker o recruiter. Na sa totoo naman, wala silang skills at wala nga silang knowledge about sa products, which is number one na matutunan na isang membro once pumasok ka sa isang network marketing company kung anong network ka man. Dapat unang-una alamin mo or pag-aralan mo kung ano talaga ang benepisyo at lahat ng products ninyo as much as possible. Kasi paano mo market, hindi mo nga alam gaano kaganda yung products mo. At tuturuan ka dapat ng tamang skills kasi. Kaya nga hindi magandang impression dahil maraming nag-join sa MLM, marinig ng iba na ilang months, ilang taon lang, ilang araw nga ng iba na quit na. Sige na lang yun, para na lang yung sugal na wala. Dahil nga, hindi na tinuruan din ng mga apply o recruiter nila ng skills at training para paano sila mag-success. Kaya nga, kadalasan sa mga MLM industry, mataas talaga ang dropout rate. Kaya diyan dapat ang pagtuunan pansin ng mga nasa network marketing company. Dapat kasi ituturo number one sa mga members na yung pinapasukan nila, isipin nila na sarili nila na business. Kasi pag business mo yan, hindi mo yan pabayaan kasi dyan ka kumikita. Yan dapat na isa puso. Tuturuan nyo ang coming member niyo na isa puso na yung pinapasukan nila na network, isarili nilang business. Kaya mahalin nila yon. Kaya dapat, paano ito solusyonan sa mga bad impression na yan? So yun nga, iti-train nila ang members nila ng mga marketing, sales, and leadership training para mag-succeed sila long term. Hindi yung basta lang kumita at makabawi ng investment nila, hindi ganyan. Dapat long term kung mag-success ka na upline o recruiter, dapat yun din ang mga downline mo, huwag mong pabayaan yan.
promote consistency and learning, not just quick profits. Yan. Hindi yung basta lang kumita. Kailangan target mo makita. Kaya yan lang pagtapos o ginawa, ganyan. Hindi yan dapat. Hindi maganda. Dapat lahat kayo, once pasok kayo nito, dapat open-minded ka na pumasok ka nito, mag-succeed kayo long term. So, paano natin mabago ang mga bad reputation na pagtingin ng mga tao? Kaya, yun, sa rin natin, focus on product sales. Hindi yung recruitment. Dapat ipopromote yung product. So, kung saan MLM ka, kung network company ka man, una ninyo talaga ipopromote ninyo. Focus on product sales. Focus on pagbibenta ng mga products sa company ninyo. Then, provide kayo ng value first. Tuturuan ninyo, i-inspire yung mga members ninyo. Bago sila magbenta, dapat maka-acquire na sila ng more knowledge paano nila ibenta yun. Kaya dapat, bago sila sumabak sa pagbibenta, naturuan na sila ng tama. Dapat use ethical marketing. Hindi yung basta magsinungaling ka na lang or mag-spam ng mga friend and relatives para lang kumita, hindi ganyan. Dapat kung anong totoo, kung paanong tamang way, yun ang gawin. Dapat una invest in your skills. Yan, dapat bago ka sumabak sa pagbenta, tinuruan nyo muna. Bago pasabak nyo sa pagbenta yung mga incoming members, tuturuan nyo muna ng tamang digital marketing. Sa panahon ngayon, dapat mag-adapt talaga ng technology. Kasi branding and leadership, yun siya tama. Kasi sa social media ngayon, makatulong talaga sa paano ipopromote yung mga products ng company ninyo. Hindi need naman kung meron ka lang pera, pwede kang mag-advertise. Pero kung gusto ka kumita, ng tiyaga lang, parang magtanim ka ba, magtiyaga ka lang ng pag-promote ng products sa mga social media, tanim ka lang, kumita ka din yan in the future, organically, tiyaga lang. Yan ang dapat ang ituturo ng mga upline sa mga downline nila using social media marketing o digital marketing, kahit na no need na gumasto ng malaki. Madaming mga free ngayon, kaya yun, hindi need na palaging pagastuhin mo, magagasto yung mga member mo. Pero pag gusto talagang mabilisan at may pera sila at magamit ang mga digital marketing in a right way para mag-promote o maibenta yung products ng network ninyo, pwede din. Pero meron kasi madami ngayon na organically mag-promote mo using social media marketing na free lang siya. Libre. Kaya yun ang dapat ituturo nyo. No need na pagastuhin nyo na madami yung mga member nyo. Dahil alam nyo ba na network marketing is not bad talaga. Yun talagang iisipin nyo. It's just misunderstood. The key is doing it in the right way. So yun siya. For now, hanggang dito lang ako sa video kong ito, sa topic kong ito. Sana may natutunan kayo kung nasa network marketing kayo, isa kayong networker o recruiter o member ng anong network company ka pa, comment na lang na success, word success, dan sa comment section sa video ito kung nakatulong ito sa inyo. Para makakreate na din ako ng mga iba't ibang video related to network marketing ng talaga na makatulong sa inyo in the future. So, bye for now. It's me, mentoring. Bye-bye.